Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Galit yung mga congressmen sa pag-isnab mga kababayan ni Sara Duterte sa budget hearing. Yung mismong budget hearing niya, nagbigay pa ng kondisyon. Pupuntaan niya ako dyan kung pupunta din to defend the budget ng Office of the President, si President Bongbong Marcos. Tapos dapat na niya mag-attend na niya ako ng budget hearing if the Committee on Good Government and Public Accountability will produce before the plenary schedule a Department of Justice document confirming that the Immigration Lookout Bulletin Order or ILBO for OBP personnel kay Attorney Zulaika Lopez, Mr. Limuel Ortuño, Attorney Rosalyn Sanchez, Attorney Sanshan Chari Fajarda, Miss Gina Acosta, Miss Julieta Villa del Rey, and Edward Fajarda has been lifted. May ganun na kondisyon mga kababayan. Siya pa may ganang magbigay ng kondisyon habang siya yung gusto magpa-approve ng budget. May ganon. Talaga niya, Mr. Maravillas. Abnormal talaga po. Yes, sabi ni Congressman Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, si Sara Anya is not in a position to make demands to Congress. Wala siya sa posisyon na maglatag ng kondisyon. Yan, sabi rito sa report ng News 5, binatikos ni House Committee on Public Accounts Chairperson Bicol Saro Representative Terry Ridon ang pagiging no-show ni Vice President Sara Duterte sa plenary debates sa Office of the Vice President, budget at paglalatag ng kondisyon sa Kamara. Ayon kay Ridon, makatwiran para sa Kamara na bawasan ang OBP budget sa operating levels dahil hindi naman sumipot ang Vice Presidente para magpaliwanag kung bakit kailangan ng dagdag na pondo ang kanyang opisina. Tama po. Dapat nga zero budget yan. 1 peso budget na lang. Pero ang proposal mga kababayan ni ACA Party List Representative Antonio Tino, i-reduce po yung budget ni Sara mula sa 902.8 million pesos for 2026, gawin na lang na 198.8 million. An amount, he said, would be enough to cover the salaries of the Office of the Vice President employees. Tama nga po. Yun na lang siguro. Para hindi din madamay sa katarantaduhan ni Sara Duterte yung mga empleyado ng Office of the Vice President. Imagine, ikaw yung nangingi, ikaw pa yung nagbibigay ng kondisyon, may ganon. Parang yung anak na humihingi ng allowance sa kanyang tatay, sa kanyang nanay. Tapos sabi ng anak, bigyan mo ako ng allowance, 1 million allowance. Sabi ng nanay, walang problema niya, pero you have to defend kung saan mo gagamitin yung allowance mo na hinihingi na 1 million. Sabi ng anak, hindi ako dyan pupunta. Hanggat yung presidente, hindi din pumunta dyan to defend his budget. May ganun po. Tapos yung mga kaibigan ko na nasa lookout bulletin, kailangan na niya, tanggalin mo yung lookout bulletin sa mga kaibigan ko para mag-attend ako niyan sa Pag-attend ako dyan, pupunta ako dyan sa iyo, nanay, tatay, para i-defend ko yung aking allowance. Ganon in effect, mga kababayan. Siya yung nangingi ng dagdag, siya pa, mga kababayan, ang may gana na mag-set ng kondisyon before niyang i-defend, before siyang mag-attend. Ganon katindi ang pag-iisip ni Sara Duterte. So, tama ang aksyon, mga kababayan ng mga congressmen, para hindi naman madamay yung mga empleyado. I-reduce sa 198.8 million pangsweldo lang ng mga empleyado. So sabi dito, kinundi na ni ACT Party List Representative Antonio Tino si Sara Duterte sa pambabastos nito sa taong bayan. Sabi ni Tino, mas malaking budget pa nga ang hinihingi, ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag ang hinihinging budget. Lawmakers echoed concerns that Duterte's continued absence undermines accountability in the budget process.
Huwag ninyong palalampasin ang pambabastos na to ni Sara Duterte. Huwag ninyong bigyan ng budget na napakataas. Wala man pong ginagawa kundi magbiyahe. Pero niya Mr. Maravillas, di ba sumipot din sa Cebu? Nagpasikat din po doon sa Cebu, sa Lindol. O di ba? O ngayon, sabi naman po ni Congressman Adjong, yung hiritan niya na 200 million additional budget ni Sara, laglag na. So sabi dito, nanginayang si House Committee on Appropriations Vice Chairman Lanao del Sur, First District Representative si Alonto Adjong na hindi na idepensa ni Vice President Sara Duterte ang hinihingi niyang 200 million additional budget para sa kanyang opisina sa 2026 dahil hindi ito sumipot ngayong Biyernes. So sabi ni Adjong, dahil nosyo si BP Sara sa Kamara, isusulong ng ilang mga kongresista na tapyasan ang panukalang budget ng OBP na kasalukuyang nasa 902.8 million pesos. Ayon kay Adjong, dapat ipaliwanag ni Sara kung saan ilalaan ng OBP ang hinihinging additional 200 million pesos bago aprobahan ng plenaryo. There's no explanation, nothing at all. Sabi po ni Adjong, kinokonsidera naman ni mamamayang Liberal Representative Laila de Lima ang muling pag-isnab ni BP Sara sa budget hearing na hindi lamang pambabastos sa Kamara, ngunit maging sa konstitusyon. Tuldukan ninyo ang pagsiga-siga ni Sara Duterte. Ayaw niyang mag-attend, ayaw niyang ipaliwanag. Diwag, huwag ninyong bigyan ng budget. Hindi lang yung 200 million ang dapat ibawas ninyo kung hinihingi 200 million. Kundi mas maganda yung proposal ni ACT Party List Representative Antonio Tinio. Pangsweldo na lang ng mga empleyado para hindi man madamay. Yun na lang ang i-approve ninyo. Masyadong abusado, adilantada, mga kababayan si Sara Duterte. Ang feeling niya, Pangulo na siya. Mga kababayan, lalo pa kung Pangulo. Lalong aaboso yan pag naging Pangulo. Pero anya Mr. Maravillas, tingin mo maging Pangulo yan? Malabo po. Hindi nga po makaipon ng mga tao na support sa kanilang Marcos resign. Di ba? Kukunti yung mga tumasama sa mga rallies ng Marcos resign. Yes, sabi ni Saldi de Leon, dapat lang, gamitin lang sa Sara World Tour, 2026 yan. Sabi ni George Kalimkim, ano sa tingin niya, ang sarili niya, mama's girl o papa's girl na lahat ng gusto ay ibibigay at magpapadyak-padyak pag di na ibigay, o sige ito, na aming anak, tigil na, o ito na, hingi mo, ito na, hingi, nanginginig pa. Ganon mga kababayan. Sabi ni Jimmy Ledesma, she thinks she has more power over the House to make such demands. Sabi ni Locadio Castro, huwag niyong bigyan ng pondo, lulustayin lang yan. Yan ang BP na walang kwenta. So tapyasan na po ninyo. Ang sweldo lang ang inyong i-approve para mabigyan naman po ng leksyon ang isang Sara Duterte. Hindi po ganyan dapat. Dapat marunong siyang rumispeto sa ating mga institusyon. So lantarang pangbabastos sa Congress ang ginagawang ito ni Sara Duterte. Ang power of the purse nasa Congress po, binigay mismo ng ating konstitusyon. Yun ang dinidisrespect mismo. At yung accountability, yung dinidisrespect mismo ni Sara Duterte.